Karina! Karina! Nandito na ako, mahal! Nandito ako sa silong ng bahay. Teka lang, aakyat na ako dyan. Bilisan mo, mahal! Meron akong ipapakita sa'yo! Ano bang ipapakita mo at yung sigaw mo parang may sunog? Dinig hanggang kapitbahay eh. Pumunta ka na lang dito para makita mismo ng mga mata mo! Ano ba kasi? Romel? Kaninong sanggol yung dala mo? Mula ngayon, Karina, anak na natin ang sanggol na ito. Ha? Saan ba nanggaling ang sanggol na yan? Hindi maaaring basta ka nalang mag-uuwi ng anak ng kung sino. Baka mamaya hinahanap na yan ng mga magulang niya. Wala nang maghahanap sa sanggol na ito. Di ba gusto mo na magkaanak tayo? Oh, ito na ang sagot sa matagal na nating dasal. Oo nga, pero kanino ba talaga ang sanggol na yan? Paano napunta sa'yo? Napulot ko ang sanggol na ito habang pauwi ako. Tingin ko, sadyang iniwan na lang siya sa may kakahuyan ng kung sino man. Sigurado ka ba? Sino naman kaya walang pusong ina mag-iiwan ng anak niya sa gubat? Oo nga sabi. Tingnan mo, ang gandang sanggol. Akin na nga. Ako naman ang kakarga sa kanya. Oh, ito. Dahan-dahan lang. Napakaliit niya. Baka mapisa. Oo nga, mahal ko. Parang anghel ang maamo niya mukha. Talaga bang hulog ng langit ang sanggol na to sa atin? Walang duda na para sa atin ang sanggol na yan. Kaya mula ngayon, anak na natin siya. Paano natin ipapaliwanag sa mga taga rito ang pagdating ng sanggol na to? Madali na lang yun. Pwede naman nating sabihin na anak ng pamangkin natin na namatay sa panganganak. Paano kung may maghanap sa kanya? May palagay akong wala na maghahanap pa sa kanya. Kung sakali mang meron, edi itatanggi natin. Ang mahalaga, may anak na tayo. Buo na ang pamilya natin. Sana nga, mahal. Wala nang maghanap sa kanya. Ngayon pa lang alam ko na ang sanggol na to magbibigay sigla sa bahay natin. Walang pagsidla ng kaligayahan namin ng asawa kong si Romela sa pagdating ng sanggol sa buhay namin. Lalo pang nagsipag ang asawa ko sa pagtatrabaho sa bukid para maibigay ang mga pangangailangan ng anak namin. Hindi na rin ako naglalabas. Masaya na akong kami lamang ni Christina sa loob ng bahay namin. Yun ang napagkasunduan naming ipangalan sa bata. Hindi naging kainip-inip ang bawat sandali na kasama ko siya. Hindi katulad dati, parang napakabagal ng oras. Isang hapon, pag-uwi ni Romel galing sa bukid, napansin ko ang tila pagkabalisa niya at tila malalim ang iniisip. O bakit? Hindi ba maganda ang ani ng mga palay ngayon? Maganda ang ani ngayong taon kumpara nung mga nakaraan. Mababawi na rin natin ang mga gastos natin sa mga pataba. Kung ganun bakit parang balisa ka at malalim ang iniisip mo? Kung okay naman pala ang anihan. Pinag-uusapan kasi namin ng mga kapwa ko magsasaka yung nangyari sa kabilang baryo. Ang Baryo Biga ba? Bakit? Ano nangyari? Balitang sinalakay ng mga aswang ang baryo. Wala daw itinirang buhay, ni isa. Diyos ko, huwag niyo sanang ipahintulot na makarating sa baryo na to ang mga halimaw na yun. May kumakalat din na balita. Baka daw mga tulisan lang ang may gawa nun sa mga tao doon at hindi mga aswang. Kung walang natirang buhay, malamang mga aswang nga. Tulisan man o mga aswang ang sumalakay sa kabilang baryo, hindi tayo maaaring pakampante. Kailangan handa tayo parati. Marami naman tayong pangontra bawat sulok ng bahay. Lagi rin nakatabi ang buntot pagi sa anak natin. At pati yung walis tingting. Ligtas tayo sa anumang kapahamakan. Tingin ko, ang pagdating ng anak natin ang nagdala ng swerte sa baryo natin. Kita mo nga,
maganda ang ani ngayong taon. Marami nga nagsabi na swerte nga raw si Christina sa pagdating sa baryo natin. Kahit ang mga kapitbahay natin tuwang-tuwa sa anak natin. Mabuti nga hindi nila tayo pinagdudahan tungkol sa sanggol na yan. Wala naman kasing naghanap. Kaya panatag na ako na atin na talaga ang sanggol na to. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, biglang pumalahaw ng iyak si Christina. Mabilis naman akong bumangon at nagtimpla ng gatas niya. Tumahan naman kagad siya. Hinihintay ko lamang na makatulog muli ang anak namin bago ako bumalik sa higaan. Pero biglang bumangon si Romel at nagtungo sa may kusina para magsali ng kape sa tasa. O bakit bumangon ka na agad? Maaga pa masyado. Hindi na ako makatulog. Ewan ko, may bumabagabag sa akin. Parehong-pareho talaga kayong mag-ama. Ngayon lang nangyari na pumalaho ng iyak tong anak natin. Tignan mo, ubos na ang gatas sa bote. Ayaw pa rin matulog. Siya nga anak, pareho tayo? Nakakapagtaka naman na biglang naging maalinsangan ng panahon. Hindi kaya uulan? Karina. Bakit mahal? May mga paparating. Magtago kayo ni Christina. Kalaban ba? Oo, walang duda. Mga aswang. Diyos ko po, iligtas niyo kaming lahat sa kapahamakan. Lalabas ako tutulong sa mga kababaryo natin. Paano kung sila ang mga aswang na sumalakay sa kabilang baryo? Kung sila na, wala tayong magagawa kundi ang lumaban kesa ubusin nila tayo. Kung marami sila, baka hindi mo sila kayanin. Baka mapahamak ka. Tungkulin kong tulungan ang mga kababaryo natin bilang may tanga ng mutya ng linta. Mag-iingat ka, mahal. Bumalik ka sa amin na ligtas ng anak mo. Nang makalabas si Romel ng bahay, agad ko yung isinara. Ilang sandali pa'y maririnig na mga sigawan sa labas. Mga angil na tila mula sa mga mababangis na hayop. Kinuha ko sa may duyan si Christina at saka ang itak na galing pa sa aking ama. Alaga yun ni Romel na pahiran ng katas ng kalamansi. Panay din ang dasal ko sa isip ko na sana matapos na ang gabing yun. Ang huling natatandaan ko, bata pa ako nang huling salakay ng baryo namin ng mga aswang. Mga kababaryo! Lumaban tayo! Huwag tayong papayag na ubusin ang mga halimaw na ito! Laban! Buong tapang na hinarap ni Romel ang mga aswang. May mga kalmot rin siya dahil sa mga pag-atake nila, pero hindi siya sumuko. Ngunit nang makita niyang patungong ilan sa kanila sa direksyon ng bahay namin, bigla siyang nilukuban ng matinding takot para sa aming mag-ina. Mabilis siyang nakauwi sa bahay dahil ginamit niyang tagabulag ng kanyang mutya. Kusang binulagan ng mutya ng linta ang mga kalaban para hindi siya makita. Romel, tapos na ba? Naitaboy niyo na ba ang mga kalaban? Hindi pa. Marami nang lalaga sa mga kasama ko. Parang hindi sila nauubos. Lalo pa silang dumadami. Ang mabuti pa, tumakas na tayo. Ha? Pero paano ang mga kababaryo natin? Kailangan ka nila. Bukod tanging ikaw lang ang may mutya sa mga taga rito. Mas mahalaga kayo kaysa sa mga kababaryo natin. Baka matulad sa kabilang baryo ang lugar natin. Wala na tayong magagawa pa. Tara na. Ginamit ko ang tagabulag para hindi ako makita ng mga kalaban. Papunta na sila rito. Pero Romel, ang mga kaibigan natin, kapitbahay at ang mga bata, maaati mo ba silang iwan? Hindi lahat ng may tanga ng mutya ay mananatiling bayani para sa iba. Sa pagkakataong ito, kayo naman ang pipiliin kong iligtas. Wala akong nagawa kundi magpatangay na lamang kay Romela. Sa likod bahay kami nagdaan. 15 metro pa lamang kaming nakakalayo sa bahay nang marinig namin ang mga iyakan at sigawan ng mga kababaryo namin. Pareho pa kaming natigilan ni Romela at sabay na napalingon.
Patawarin niyo ako mga kababaryo ko sa pagtalikod ko sa inyo. Batid ko na masakit din sa asawa kong talikuran ng mga kababaryo namin. Nang gabing yun, nilisan namin ang baryo na mabigat pareho ang dibdib. Hanggang makalayo kami, dinig pa rin namin ang nakakarinding sigawan at iyakan. Makalipas ang 20 taon, tila ang nangyari sa baryo namin ay parang kahapon lamang. Ay, ano ba yan, Romel? Lasing ka na naman. Sabi mo maghahatid ka lang ng mga kalakal sa kumpare mo. Pasensya ka na, mahal. Nakakaya naman kasing tanggihan yung kumpare ko eh. Minsan lang daw akong dumayo sa kanila. Ang sabihin mo, gusto mo rin talaga. Pagdating sa alak, hindi ka talaga makatanggi. Huwag ka nang magalit. Ito nga pala yung pinagbentahan ng kalakal natin. Walang bawas yan. Kailan ka ba titigil sa ginagawa mong pag-iinom? Kapag nagkasakit ka na ng malala? Pasensya ka na, mahal. Alam mo naman na ito lang ang paraan para makalimot ako. Matagal na ang pangyayaring yun. Kailan mo ba ibabaon sa limot ang lahat? Hanggang nabubuhay ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa kong karuwagan sa ating kababaryo. Pero Romel, ay nakatulog na sa kalasingan. Mabuti na lang wala dito si Cristina. Dahil kung hindi, masesermonan ka na naman ng anak natin. Naiiling na lamang ako habang pinupunasan ko siya ng maligamgam na tubig. Sumasagi rin naman sa isip ko ang nangyari sa baryo namin. Noong gabing lumisan kami, napadpad kami sa baryo na ito. Mula noon, wala na kaming balita sa baryong pinanggalingan namin. Si Cristina, ang sanggulan na pulot ng asawa ko, kasalukuyan isang nakatira sa bayan at nag-aaral. Tuwing Biyernes ng gabi kong umuwi rito sa bahay ang anak namin. Nasa labasan na noon si Romel para sunduin si Cristina. Yun kasi ang araw ng pag-uwi ng anak namin. Nagluto rin ako ng paborito niyang ulam na bopis. Kahit mahal ang sangkap at karne, basta para sa anak namin, binibili namin. Maya-maya lamang, narinig ko na ang motor na gamit na pangsundo ng asawa ko. Mano po, Nay? Bakit ginabi yata kayo ng itay mo? May dinaanan pa po kasi ako. Ganun ba? Siguradong nagugutom ka na. Nagluto ako ng paborito mong bopis. Talaga, Nay. Mapaparami na naman ako ng kain nito. Sige na, magbihis ka na muna at maghahain na ako. Sige po, Nay. O ikaw naman, Romel. Nandito na ang anak mo, ha? Kaya pwede ba, tumigil ka muna sa pag-inom mo? Oo, Nay, ikaw talaga. Tara na nga sa kusina. Nagutom din ako sa kakahintay sa anak mo eh. Bakit nga pala gabi na kayong dumating ni Cristina? Dinaan pa daw niya yung libro sa bahay ng classmate. Ako na maglalagay ng mga plato at kubyertos. Alam ko namang hindi ka kakain ng bopis. Kaya meron ditong itlog na pula at kamatis. Nilagyan ko na rin ng sibuyas na Tagalog. Ayos na yan sa akin. Basta wag lang itong bopis. Ewan ko ba dito sa anak mo? Ang hilig sa mga ganitong ulam. Kung hindi bopis ang gusto, dinuguan naman. At kung ano-anong laman loob. Hayaan mo na kung yan ba ang paborito eh. Ayan na pala ang anak natin. Maupo ka na dito, anak. Kanina pa raw nagugutom ang tatay mo. Opo, pasensya na sa paghihintay. Taob na naman ang kaldero na to sa akin. Hindi namin maiwasan na magkatinginan ni Romela sa sinabi na yun ng anak namin. Maliit at balingkinitan lamang ang katawan ni Cristina. Pero labis kong pinagtataka ng lakas niyang kumain. Pero hindi naman tumataba. Wala din siyang hilig sa gulay, kundi puro karne lamang. Tuwing hinahainan ko siya ng gulay, lagi niyang sinasabi na nangihina siya kapag yun ang ulam. Siya nga pala, Nay, Tay.
May kumakalat na balita sa bayan na may aswang daw na gumagala sa mga baryo. Totoo po ba ang mga nilalang na yun? Huwag ka nga makinig sa mga ganyang usapin, anak. Kwentong kutsero lang yan. Pero Nay, mismong kaeskwela ko nagsasabi na may mga baryo daw noon na sinalakay ng mga aswang at walang itinira na buhay. Ngayon nga daw, mukhang mauulit na naman daw ang pangyayari noon. Wala namang makapagpatotoo kung talaga bang nangyari ang sinasabi mo. Pero Nay, sabi nung kaeskwela ko, mismong lolo niya nagkwento nun. Nako, wag na nga nating pag-usapan ng bagay na yan. Sige, kumain ka na lang. Wala po ba kayong alam na kwentong aswang? Bakit ba interesado ka sa mga kwentong aswang ha? Dati naman hindi ka interesado. Gusto ko lang po, Nay. Baka po meron kayong alam. Wala akong alam eh. Hindi naman kasi ko naniniwala sa ganyan. Tama na yan, Christina. Ayokong pinag-uusapan sa harap ng hapagkainan natin ang tungkol sa aswang. Tay, wala naman pong masama kung mapag-usapan natin ang mga katulad nila, di ba? Hindi ka ba talaga mapagsabihan, ha? Hindi ka na bata para maging makulit. Romel, hindi mo naman kailangan sumigaw. Hindi mapagsabihan yung anak mong yan eh. Pasensya na po, Tay. Sige na, Iha. Tapusin mo na yung pagkain mo. Hindi na tinapos ni Romel ang kanyang pagkain at walang imik na umalis sa pagkainan. Nang sulyapan ko ang anak namin, nakatungo lamang siya habang kumakain. Nung gabing yun, nasa labas pa rin si Romel at nakatingin sa kawalan. Hindi ka pa ba inaantok? Kanina ka pa rito eh. Mauna ka nang matulog kung gusto mo. Hayaan mo na muna ako rito. Yung nangyari nga pala kanina, hindi mo naman kailangan magtaas ng boses eh. Siguradong nagtataka na si Christina sa inasal mo. Pasensya na, Karina. Hindi ko napigilan ang sarili ko eh. Naiintindihan naman kita. Pero hindi ang anak natin. Ni minsan ba, hindi mo pinagsisihan na inampun natin si Christina? Hindi kahit kailan. Mula nang iuwi mo siya sa bahay noon, itinanim ko na sa isip ko na anak natin siya. Bakit ba sa loob ng maraming taon ngayon mo lang yan tinanong? Huwag mong sabihing nagsisisi ka na. Kahit kailan hindi. Siya ang nagbigay ng kulay sa pagsasama natin. Alam mo kung ano ang isinakripisyo ko para sa kanya. Tinalikuran ko mga kababaryo natin para sa kaligtasan ng anak natin. Alam ko naman yun. Kaya nga hanggang ngayon dala-dala mo pa rin ang bigat dyan sa dibdib mo. Iniisip ko ang sinabi ng anak natin kanina. Paano kung totoo yun? Noon pa alam na natin na totoo ang mga aswang. Hindi natin sila matatakasan. Pero pwede natin silang paghandaan. Oo, mahal. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakas. Tandaan mo, lagi lang ako nandito sa tabi mo at karamay mo sa lahat ng oras. Salamat sa pagmamahal at pag-unawa mo. Mabuti pa pumasok na tayo. Kanina pa tayo kinakagat ng lamok Kinabukasan, maagang nagtungo sa gubat si Romel para mangahoy. Malapit na kasi ang tagulan, kaya nag-iipon na siya ng mga panggatong. Si Christina naman, kagigising lang ng mga sandaling yun. Kapag ganung walang pasok, hinahayaan ko lamang siya na matulog. O bakit gumising ka na agad? Hindi na po ako makatulog ulit Si tatay po. Maagan na nga hoy. Oo nga pala, Iha. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo kagabi ha. Hindi naman niya sinasadya na magtaas ng boses Hindi naman po ako galit kay tatay. Nagtaka lang po ako bakit ganun ang inasal niya kagabi. Ayaw lang niya sigurong pag-usapan ng tungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Ibig po bang sabihin, hindi rin kayo naniniwala? Mahirap kasing paniwalaan ang sabi-sabi ng mga tao.
Wala naman kasi silang ebidensya eh. Sa bagay nga po, baka din panakot lang yun sa mga bata at sa mga mahilig gumala sa gabi. Ang mabuti pa, mag-almusal ka na. Nakahanda na sa mesa ang pagkain mo. Sige po, Nay. Bago mag-alas 11 naman ay dumating na si Romela. Nasilip ko sa maliit na bintana ng kusina ang ginagawa niyang pagsasalansan ng mga kahoy. Akma na sana siyang papasok sa loob ng bahay nang biglang dumating si Paring Puroy. Nag-usap sila sandali bago umalis ang lalaki. Naiwan namang natigilan ng asawa ko